Kumusta po ako, si Dr. Jose Reyes, isang urologist at propesor ng medisina na may higit sa 30 mga taon ng karanasan sa kalusugan ng kalalakihan. Ang aking espesyalisasyon ay ang pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na mapanatili hindi lamang ang kanilang kakayahang sekswal, kundi pati na rin ang kanilang kumpiyansa sa sarili at pagkakakilanlan. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi napapagtanto na ang kanilang ari ay tumatanda rin tulad ng kanilang puso, utak o mga buto. Kung ito'y pababayaan, hindi lang ang kakayahan nito ang mawawala rin ang inyong kumpiyansa, dignidad at koneksyon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang numero unong sanhi ng problema sa pagtayo ng ari sa mga lalaking lampas 60 anyos ay walang kinalaman sa edad at ang simpleng pang-araw-araw na pangangalaga, hindi gamot ang maaaring magbago ng lahat? Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 mahahalagang paraan para pangalagaan ang inyong ari na suportado ng siyensya at partikular na iniakma para sa mga lalaking lampas sa 60 anyos. Hindi po ito mga gimmick lamang. Ito ay tunay at praktikal na mga pamamaraan na maaaring magligtas sa inyong kalusugan at kalidad ng buhay. At siguraduhing makakasama ko kayo hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang panghuling bonus na payo na karaniwang hindi binabanggit ng mga doktor, ngunit maaaring makaiwas sa isa sa pinakamasasakit na kondisyon sa ari na nakikita natin sa mga nakatatandang lalaki. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin na po ninyo ang button na iyan at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga praktikal na payong pangkalusugan na angkop sa inyong edad. At kung ang paksang ito ay mahalaga para sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung mayroon naman kayong sa tingin ninyo ay maaari ko pang pagbutihin o ipaliwanag ng mas maayos, i-type ang 0. Ang inyong puna ay malaking tulong para mas mapaglingkuran ko kayo. Simulan natin sa una at marahil pinakahindi uunawaang bahagi ng pangangalaga sa inyong ari habang kayo ay tumatanda ang pananatili nitong aktibo. Dahil ang katotohanan, kapag itinigil ninyo ang paggamit nito, sisimulan na rin itong abandonahin ng inyong katawan. Manatiling aktibo sa sexual na aspeto. Una, manatiling aktibo sa sexual na aspeto kahit walang pakikipagtalik. Kapag nakikipag-usap ako sa mga lalaking nasa edad 60 pataas, isa sa pinakakaraniwang maling akala na naririnig ko ay ito: siguro tapos na ang sex life ko. Marami ang tahimik na tinanggap ang ideya na ang kakayahang sekswal ay kumukupas kasabay ng edad at wala na silang magagawa tungkol dito. Ngunit, hayaan ninyong sabihin ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lamang hindi totoo ang paniniwalang iyan, kundi maaari pa itong maging dahilan mismo kung bakit humihina ang kakayahan. Ang inyong ari, tulad ng inyong mga kalamnan, puso o utak, ay nakadepende sa paggamit para manatiling malusog. Kapag ito'y hindi aktibo sa mahabang panahon, bumababa ang daloy ng dugo, humihina ang elastisidad, at ang mga tissue ay maaaring magsimulang manghina o lumiit. Ito po ay hindi pananakot. Ito'y batayang pisyolohiya. Ang tawag namin dito ay penile disuse atrophy o pagkasayang ng ari dahil sa hindi paggamit.
at ito'y mas karaniwan kaysa inaakala ng karamihan. Ngunit ang magandang balita, ito rin ay lubos na maiiwasan. Ang sexual na aktibidad, kabilang na ang masturbasyon, ay hindi lamang tungkol sa sarap. Ito'y tungkol sa pangangalaga. Sa pamamagitan ng regular na pagpapadaloy ng dugo sa area, pinapanatili ninyo ang kalusugan ng tissue supply ng oxygen at kakayahan nito. Isipin ninyo ito na parang pag-uunat ng kalamnan para hindi ito manigas sa paglipas ng panahon. At kung ang pakikipagtalik o sariling stimulasyon ay hindi posible o komportable sa kasalukuyan, ayos lang po iyon. May iba pang paraan tulad ng paggamit ng isang aprobadong medikal na vacuum erection device o kahit ang pagsasagawa ng mga ehersisyo para sa pelvic floor na sumusuporta sa sirkulasyon at pagganap. Ang pinakamahalaga ay huwag kayong titigil. Ang inyong katawan ay tumutugon sa paggamit anuman ang inyong edad. Bukod sa pisikal na benepisyo, may isa pang aspeto rito na kasing halaga ang dignidad at pagkakakilanlan. Para sa maraming lalaki, ang siglang sexual ay konektado sa kung paano nila tinitingnan ang kanilang sarili. Kapag nagsimula itong mawala, madalas kasunod na rin ang kumpiyansa. Ngunit ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan sa anumang paraang angkop sa inyo ay makakatulong sa inyong mabawi hindi lamang ang pagganap kundi pati na rin ang dangal. Hindi ito tungkol sa pagiging kung sino kayo noong kayo'y 25 anyos. Ito'y tungkol sa pananatiling konektado sa kung sino kayo ngayon bilang isang lalaking may karunungan, karanasan at halaga. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa edad 70s na nabawi ang kontrol sa kanilang kalusugang sexual sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng unang hakbang na ito. At kadalasan, kapag nagawa na nila ito, nagsisimula na ring bumuti ang ibang bahagi ng kanilang kalusugan. Ito'y may domino effect. Kumpiyansa, intimasya, motibasyon, lahat sila ay magkakakonekta. Ngayong alam na ninyo ang kahalagahan ng pananatiling aktibo sa sexual na aspeto, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay na kasing halaga rin. Ito'y isang bagay na inaakala ng bawat lalaki na kontrolado nila hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin ang kalinisan. Panatilihing malinis. Pangalawa, panatilihing malinis ito sa tamang paraan. Maaaring ito'y tila halata, ngunit pagkatapos ng 3 dekada ng paggamot sa mga kalalakihan sa aking practice, masasabi ko sa inyo na ang tamang kalinisan ng ari ay isa sa pinakapinapabayaan, ngunit talagang mahalagang paraan ng pangangalaga sa sarili lalo na habang tayo ay tumatanda. Napakarami ko nang nakitang lalaki na pumapasok sa aking opisina na may mga impeksyon, iritasyon o mas malulubhang kondisyon dahil lamang walang nagturo sa kanila kung paano linisin ng tama ang kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging marumi. Ito'y tungkol sa hindi pagkaalam kung paano binabago ng edad ang inyong katawan at kung paano iaakma ang inyong pangangalaga rito. Habang tayo'y tumatanda, ang ating balat ay nagiging mas sensitibo, bumabagal ang tugon ng ating immune system at hindi na kasing bilis ng katawan na labanan ang bakterya o pagalingin ang iritasyon. Ibig sabihin kung ano ang sapat na kalinisan noong kayo'y nasa 30s o 40s ay hindi na sapat ngayon.
Kung kayo po ay hindi tuli, ito'y nagiging mas mahalaga dahil ang bakterya pawis at patay na balat ay maaaring maipon sa ilalim ng foreskin balat sa dulo ng ari na maaaring mauwi sa mga impeksyon tulad ng balanitis, pamamaga ng dulo ng ari o mga kondisyon na nagpapataas ng inyong panganib sa kanser sa ari. Opo, kanser. At hindi ito bihira. Ang Brazil halimbawa ay may isa sa pinakamataas na kaso ng kanser sa ari. At ang numero 1 sanhi ay ang hindi tamang kalinisan. Ang panganib na iyan ay hindi nawawala sa pagtanda. Ito'y tumataas. Ngunit ang solusyon ay simple dahan-dahang hugasan gamit ang maligamgam na tubig at banayad, walang pabangong sabon, walang matapang na kemikal. Hilahin ang balat ng dulo ng ari foreskin kung meron kayo nito. Banlawang mabuti at pinakamahalaga, patuyuing maigi. Ang pamamasa ay maaaring pugaran ng bakterya lalo na sa mga tupi-tupi ng balat. At laging maglinis pagkatapos ng sexual na aktibidad. Ang mga likido mula sa ari ng babae, lubricants o kahit ang natural na pawis at langis ay maaaring makasira sa balanse ng malusog na bakterya sa balat. 1 minuto lang po ito, ngunit ang maliit na pang-araw-araw na gawin na iyon ay maaaring magligtas sa inyo mula sa masakit na impeksyon, mabahong amoy o mas malubha pa. Ang ikinagugulat ng maraming lalaki ay ang emosyonal na pagbabago na kaakibat nito. Kapag pinangangalagaan ninyo ang inyong ari tulad ng pangangalaga ninyo sa inyong ngipin puso o hitsura, nagsisimula kayong makaramdam ng kakaiba tungkol sa inyong sarili. Mas malinis, mas may kumpiyansa, mas may kontrol. At iyan ay makapangyarihan lalo na sa isang mundo na madalas sabihan ang mga nakatatandang lalaki na tumabi na lang o sumuko na sa kanilang mga katawan. Ngunit ang kalinisan ay simula pa lamang. Mayroon pa kayong kailangang malaman. Isang bagay na hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa ito'y nakapagdulot na ng malubhang pinsala. At nagsisimula ang lahat sa kung ano ang nangyayari sa oras ng intimasya kapag hindi kayo lubos na handa. Pag-usapan natin ang isang nakatagong panganib na halos walang nagbababala sa inyo. Iwasan ang pakikipagtalik nang hindi pa ganap na matigas ang ari. Pangatlo, iwasan ang pakikipagtalik nang hindi pa ganap na matigas ang ari. Ito ay maaaring ikagulat ninyo, ngunit ito'y isang bagay na napakadalas kong makita sa aking klinika, mga lalaking hindi namamalayang napipinsala ang kanilang sarili habang nakikipag-ugnayan dahil lamang hindi nila alam ang panganib ng pakikipagtalik bago sila ganap na handa o matigas ang kanilang ari. Maaaring pakiramdam ninyo ay maliit na detalye lamang ito, lalo na kapag nangingibabaw ang pagnanasa at ang sandali. Ngunit ang pagsubok na pumasok nang hindi pa ganap na matigas ang ari ay maaaring magdulot ng pinsala na naiipon sa paglipas ng panahon at ang mga kahihinatnan nito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Linawin ko po, ang inyong ari ay hindi lamang isang tubo ng balat. Sa loob, ito'y isang maselang istruktura ng mga daluyan ng dugo, malambot na tissue, spongy tissue, at makinis na kalamnan, smooth muscle. Kapag hindi ito ganap na matigas,
wala itong sapat na suporta para makayanan ang presyon. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagpilit dito na gumanap bago ito handa ay maaaring humantong sa tinatawag naming microtraumas, maliliit na panloob na pinsala na maaaring hindi agad magdulot ng sakit, ngunit unti-unting bumubuo ng peklat na tissue sa ilalim ng balat. Sa paglipas ng panahon, ang pagpepeklat na ito ay maaaring tumigas at humila sa nakapaligid na tissue na humahantong sa tinatawag na sakit na Peyronie. Kung hindi ninyo pa ito narinig, ito'y isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na pagkurba ng ari na minsan ay sobrang tindi kaya't ang pakikipagtalik ay nagiging mahirap o imposible na. Marami na akong nakausap na mga nakatatandang lalaki na nahihiyang banggitin ang mga pagbabagong napapansin nila hanggang sa huli na para sa konserbatibong paggamot. At ang katotohanan, karamihan sa kanila ay walang ideya na may ganitong panganib. Hindi sila nagpapabaya, kulang lang sila sa kaalaman. Kaya gusto kong sabihin sa inyo ngayon, dahan-dahan lang po. Ang inyong kalusugan, kaginhawaan at kumpiyansa ay nakasalalay sa pagtrato sa inyong katawan ng may pasensya at respeto. Ang paghihintay hanggang sa ganap na matigas ang inyong ari bago makipagtalik ay hindi lamang mas ligtas, ito'y mas matalino. Pinoprotektahan kayo nito mula sa pangmatagalang pinsala at tinitiyak na ang pakikipagtalik ay mananatiling kasiyasya at walang sakit. Gumamit ng lubricants para mabawasan ang pagkiskisan at maglaan ng oras para sa foreplay o stimulasyon. Makipag-usap sa inyong partner kung nararamdaman ninyong minamadali kayo. Hindi ito sulit sa panganib. At kung gumagamit kayo ng mga gamot o tulong para sa pagtayo ng ari, hayaan ninyong gawin nito ng lubusan ang trabaho bago magpatuloy. Ang simpleng pag-iingat na ito ay maaaring magligtas sa inyo ng ilang taon ng hirap at pagkadismaya. At hindi ito tungkol sa pagiging marupok. Ito'y tungkol sa pagiging may kaalaman at kapangyarihan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung paano protektahan ang inyong katawan sa oras ng intimasya, kailangan nating ibaling ang ating pansin sa isang bagay na hindi lamang nakakaapekto sa katawan, kundi pati na rin sa utak. At ito'y isa sa pinakamalaking nakatagong banta sa tunay na koneksyon at pagnanasa sa pagtanda. Pag-usapan natin ang hindi inaasahang halaga ng labis na pornografiya. Limitahan ang porno. Pang-apat, limitahan ang porno, palakasin ang tunay na koneksyon. Nais kong magsalita ng tapat dito bilang kapwa lalaki. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang akses sa nilalamang para sa matatanda ay mas madali kaysa dati. At para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga maaaring walang asawa, byudo o nakakaramdam ng pag-iisa, maaaring ito'y tila isang hindi nakakapinsalang paraan para panatilihing buhay ang pagnanasa. Ngunit pagkatapos makipagtrabaho sa libu-libong pasyente sa loob ng maraming taon, masasabi ko sa inyo ito. Ang nagsisimula bilang paminsan-minsang ginhawa ay maaaring dahan-dahang maging kapalit ng isang bagay na mas malalim at mas kasiyasya. At maaari nitong nakawin sa inyo ang koneksyon na nararapat sa inyo. Ang katotohanan, ang labis na paggamit ng pornografiya ay binabago kung paano tumutugon ang utak
sa pagka-excite. Madalas nitong sinasanay ang isip na umasa sa isang partikular na uri ng estimulasyon, mabilis, biswal at nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa tinatawag nating desensitization, kung saan ang tunay na intimasya sa buhay ay hindi na nagtitrigger ng parehong excitement. Nagkaroon na ako ng mga lalaking nasa edad 60s at 70s na nagsabing nalilito sila. Mayroon pa rin silang pagnanasa, ngunit kapag kasama nila ang isang partner, hindi tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati at iniisip nilang may sira sa loob nila. Ngunit sa maraming kaso, hindi ito pisikal. Ito'y psikolohikal na pagkondisyon dulot ng labis na pagkakalantad sa porno. Higit pa rito, ang labis na paggamit ng porno ay maaaring lumikha ng pakiramdam ng kahihiyan, pag-iisa at mababang pagtingin sa sarili, lalo na kapag ito'y nagiging isang pribadong gawain na pumapalit sa pagiging malapit sa tao. Nagsisimula kayong questionin ang inyong pagkalalaki, ang inyong kakayahang kumonekta, at ang inyong halaga sa isang relasyon. Iyan ay isang mabigat na pasanin, lalo na kung kasalukuyan na kayong dumadaan sa mga emosyonal na hamon na maaaring kaakibat ng pagtanda. Wala po akong intensyong manghiya ng sinuman. Walang paghuhusga. Ngunit hinihikayat ko ang moderasyon. Gamitin ito ng bihira kung gagamitin man. Sa halip mag-focus sa muling pagbuo ng inyong natural na mga landas ng pagka-excite sa pamamagitan ng alaala, imahinasyon o tunay na emosyonal na intimasya. Maaaring mga hulugan ito ng paglalaan ng mas maraming oras sa foreplay, hayagang pakikipag-usap sa partner o simpleng pagpapahintulot sa inyong sarili na makaramdam ng walang presyon o inaasahan. Ang pagnanasa ay hindi namamatay sa pagtanda. Kailangan lang nito ng ibang uri ng atensyon. Ang paglilimita sa porno ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kasiyahan. Nangangahulugan ito ng muling pagbawi nito sa isang mas malusog at mas makabuluhang paraan. Ito'y tungkol sa pagbabalik loob ng inyong katawan at isip para maranasan ninyo ang tunay na koneksyon, hindi lamang stimulasyon. At kung pag-uusapan ang pagkakasundo, may isang huling piraso sa palaisipang ito na nag-uugnay sa lahat. Ito ang pundasyon na sumusuporta hindi lamang sa inyong kalusugang sexual, kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang sigla. Ito ang nagpapagana sa inyong kumpiyansa, inyong pagganap, at inyong kakayahang masiyahan ng husto sa buhay. Pag-usapan natin ang pamumuhay. Unahin ang pamumuhay kaysa mga gamot. Panlima, unahin ang pamumuhay kaysa mga gamot. Kung may isang katotohanan akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga lalaking lampas, sa senta ito iyon. Ang paraan ng inyong pamumuhay ay lumalabas sa inyong kalusugang sexual ng higit pa kaysa sa anumang reseta. Marami sa aking mga pasyente ang dumarating na umaasa sa isang mahiwagang tableta, isang mabilisang solusyon para maibalik ang sa tingin nila'y nawala na. Ngunit ang katotohanan, walang gamot na makakapantay sa kapangyarihan ng tuloy-tuloy at malusog na mga gawi. Ang inyong pamumuhay, ang gatong na nagpapatakbo sa lahat, mula sa inyong daloy ng dugo hanggang sa antas ng inyong hormon at talas ng isip. At oo, ang inyong kakayahang gumanap at maramdamang kayo ulit ang inyong sarili. Ang koneksyon
sa pagitan ng pamumuhay at kalusugang sexual ay hindi lamang base sa kwento. Ito'y biolohikal. Ang pagtayo ng ari ay nakadepende sa magandang daloy ng dugo, at ang daloy ng dugo ay nakadepende sa kalusugan ng inyong puso at mga daluyan ng dugo. Kapag kayo'y naninigarilyo, labis uminom ng alak, o kumakain nang hindi tama, sinisira ninyo ang mga daluyang iyon at nililimitahan ang sirkulasyon sa pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan, kabilang ang inyong ari. Ang erectile dysfunction o hirap sa pagtayo ng ari ay madalas isa sa mga unang babala ng sakit sa puso, at ito'y paraan ng inyong katawan na bumulong na maaaring may mas malalim na problema. Ngunit narito ang magandang balita: bawat malusog na pagpili na gagawin ninyo ngayon ay may agaran at pangmatagalang epekto. Kapag itinigil ninyo ang paninigarilyo, bumubuti ang inyong sirkulasyon sa loob ng ilang araw. Kapag binawasan ninyo ang alak, maaaring magsimulang muling mabalense ang inyong testosterone. Kapag nagsimula kayong maglakad ng 30 minuto araw-araw o kumain ng mga pagkaing sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat tulad ng mga berries, madahong gulay at matatabang isda, hindi lamang ninyo pinapahaba ang inyong buhay, pinapayaman ninyo ito. Bumabalik ang inyong enerhiya, nabubuo ang inyong kumpiyansa, at dahan-dahan sumusunod ang kakayahan. Ang pinakagusto ko ay ang makita ang isang lalaki na napagtatanto na ang kanyang katawan ay hindi sira. Ito'y tumutugon. Hinihintay lamang kayo nitong magpakita muli na alagaan ito tulad ng pag-aalaga nito sa inyo sa lahat ng mga taong ito. Nakakita na ako ng mga pasyente na lubos na nabago ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang pang-araw-araw na rutina. Mas mahimbing na silang matulog, mas madalas na silang tumawa. Muli silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga partner at sa buhay mismo. At itinitigil na nila ang pag-asa sa mga tableta dahil nakabuo sila ng isang bagay na mas matibay, isang pundasyon. Kaya bago kayo kumuha ng isa pang reseta, abutin muna ang inyong sapatos panglakad. Piliin ang tubig kaysa alak. Unahin ang pahinga. Makipag-ugnayan sa iba. Ang inyong katawan ay nakikinig sa kung paano kayo namumuhay, hindi lamang sa kung ano ang inyong iniinom. Ngayon, may isang huling payo akong nais ibahagi. Ito'y simple ngunit nakakagulat na makapangyarihan, at karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito naririnig. Nangyayari ito habang kayo ay natutulog, at maaaring ito ang nawawalang susi sa pagprotekta sa inyong pagkalalaki habang kayo ay tumatanda. Pag-usapan natin ang isang hindi inaasahang bagay, kung ano ang inyong isinusuot o hindi isinusuot sa pagtulog. Bonus na payo. Bonus na payo. Matulog ng walang salawal o brief. Ito ay maaaring tila maliit na detalye, halos masyadong simple para maging mahalaga, ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na madalas ang pinakatahimik na mga gawi ang may pinakakagulat-gulat na epekto. Ang pagtulog ng walang salawal ay isa sa mga gawi na iyon. At kapag naunawaan ninyo kung bakit magbabago ang inyong pag-iisip tungkol sa kaginhawaan sa gabi at pangmatagalang kalusugan, sa timpulog ng pagtulog, ang inyong katawan ay pumapasok sa natural na estado ng pagkumpuni at regulasyon.
Para sa mga lalaki, bahagi ng prosesong iyon ay ang mga kusang pagtigas ng ari na nangyayari sa buong gabi, isang bagay na lubos na normal at talagang mahalaga para mapanatiling malusog at may sapat na oxygen ang tisyu ng ari. Ngunit kapag nagsusuot kayo ng masikip o mahigpit na salawal, lalo na ang mga brief o masisikip na pantulog, maaaring hindi ninyo namamalayan na naiipit ninyo ang inyong ari sa mga gabing ito ng pagtigas. Sa paglipas ng panahon, ang presyon na iyon ay maaaring humantong sa iritasyon ng tissue na bawasang daloy ng dugo at sa ilang kaso ang pagbuo ng panloob na pagpepeklat. Ang pagpepeklat na iyon, lalo na kapag hindi napapansin sa loob ng maraming taon, ay maaaring humantong sa isang kondisyon na tinatawag na sakit na Peyronie, isang masakit na pagkurba ng ari na mas karaniwan sa mga nakatatandang lalaki kaysa inaakala ng karamihan. Ang simpleng pagpili na matulog ng hubot-hubad o sa maluluwag na boxers ay nagbibigay sa inyong katawan ng kalayaan na natural na ayusin ang sarili nito nang walang hindi kinakailangang pagkiskis o pagkaipit. Maaaring ito ay tila maliit na pagbabago, ngunit nakita ko na itong gumawa ng tunay na pagkakaiba para sa mga lalaking sumusubok na mapanatili ang kaginhawaan, kakayahan at kumpiyansa. At kung iniisip ninyo, maaari ba talagang maging mahalaga ang isang bagay na ganito kasimple? Maghintay lang kayo hanggang marinig ninyo kung paano nagkokonekta ang lahat ng mga gawin na ito. Dahil kapag pinagsama-sama ninyo sila, may isang makapangyarihang bagay na nagsisimulang mangyari. Sa huling mensahe, nais kong ipakita sa inyo kung paano makakatulong ang 5 mahahalagang hakbang na ito at ang bonus na gawin na ito para mabawi ninyo ang isang bagay na mas dakila pa kaysa kalusugang sexual. Pag-usapan natin ang dignidad, kumpiyansa at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtanda ayon sa inyong sariling mga termino. Konklusyon, alam ko na para sa maraming lalaki, lalo na habang tayo'y papasok sa ating 60s, pataas ang pag-uusap tungkol sa kalusugang sexual ay maaaring hindi komportable o tila hindi na kailangan. Ngunit ang katotohanan, ang inyong relasyon sa inyong katawan ay hindi nagtatapos sa edad. Ito'y nag-e-ebolusyon. At kung paano ninyo ito inaalagaan ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mga napag-usapan natin ngayon, ang pananatiling aktibo ng inyong ari, pagpapanatili ng tamang kalinisan, pagprotekta sa inyong sarili, sa oras ng intimasya, paglilimita sa labis na stimulasyon mula sa porno, pamumuhay ng malusog, at oo, kahit ang pagtulog ng walang salawal, hindi lamang ito mga payong medikal. Ito'y maliliit na gawa ng paggalang sa sarili. Bawat isa ay nagpapatibay sa inyong dignidad, inyong sigla at inyong koneksyon sa kung sino kayo. Nagkaroon ako ng pribilehiyo na matulungan ang hindi mabilang na mga lalaki na muling matuklasan ang kumpiyansa sa kanilang mga katawan. Hindi dahil hinabol nila ang kabataan, kundi dahil pinili nilang mag-alaga, manatiling aktibo, at ituring ang kanilang kalusugang sexual bilang isang makabuluhang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Hindi kayo nag-iisa kung tahimik kayong nahihirapan o hindi sigurado kung saan magsisimula. Ang magandang balita, hinding-hindi pa huli ang lahat. Bawat araw ay nag-aalok ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay
na kakaiba, gumawa ng isang mas mahusay na pagpili, at gumawa ng isang hakbang patungo sa muling pagbawi ng kontrol. Ang inyong kalusugan ay hindi tumutukoy sa inyong halaga, ngunit ito'y sumasalamin sa inyong atensyon. At kapag inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa mga simpleng ngunit makapangyarihang paraang ito, makikita ito sa kung paano kayo lumakad, kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa iba, at kung ano ang inyong nararamdaman sa loob. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, at isa na sana'y baunin ninyo ngayon, ay ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa malay na pakikilahok. Ito'y tungkol sa pagpili na alagaan ang inyong katawan at diwa ng may parehong dedikasyon na inilapat ninyo sa ibang mga aspeto ng inyong buhay. Ang inyong kagalingan ay isang panghabambuhay na proyekto at bawat yugto ay nag-aalok ng mga bagong pagkakataon para sa paglago at pagtuklas sa sarili. Huwag hayaang diktahan ng mga makalumang nosyon ang inyong karanasan. Pangunahan manatiling may kaalaman at tandaan na ang sigla sa anumang edad ay hindi lamang posible, ito'y inyong karapatan. Salamat po sa inyong pagdalo, sa pakikinig, at sa pagpiling mamuhunan sa inyong sarili. Nagawa na ninyo ang unang hakbang. Magpatuloy po tayo ng sama-sama. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagpaalala sa inyo ng isang taong maaaring kailangang marinig ito, paki-like po ang artikulong ito at i-share sa isang kaibigan, kapatid o ama. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang totoong usapan tungkol sa kalusugan ng kalalakihan, dahil ang pangangalaga sa sarili ay hindi dapat may kasamang kahihiyan at hindi kailanman huli para magsimula. Pinapahalagahan namin ang inyong mga saloobin at karanasan, kaya't mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang tumatak sa inyo o anong mga paksa ang nais ninyong makita sa hinaharap